Ang matapat na si John. Noong unang panahon sa isang islang kaharian ng Delolia, ay may namumunong bata at napakakisig na haring nagngangalang Theodore. Mahal ni Theodore ang kanyang nasasakupan at ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang mapasaya sila. Ang Delolia ay binubuo ng pulu-pulong isla na may mayamang ekonomiya. May mga mangangalakal na nakikipagpalitan ng produkto roon sa kalapit nilang isla. Ang hari ay madalas lumabas ng kaharian kasama ng pinakamatapat niyang tagasilbi, si John. Magpapanggap si Theodore na isang mangangalakal, ang dating kaibigan ni John na si Ted, at dalawa silang maglilibot sa buong kaharian. Ito ang paraang alam ni Theodore upang mapasaya ang kanyang mga nasasakupan. Kumusta ka, Marty? Kumusta ka rin, Ted? Naghihintay na sa'yo si John. Nahuli na niya. Salamat, Marty. Nahuli na namin ang hayop na naging dahilan ng matinding kaguluhan sa buong kaharian. Pero ang masasabi ko lang, medyo maingay ang isang ito, ah. O sige. Teka, ano ba yung isang yan? Sa tingin ko, ito ay isang ferret. Hoy! Sinong tinutukoy mong ito? Palabasin mo ako rito! Makikita mo kung anong klase ako! Ah, nagsasalita ito! Aba, oo! Kala ko matalino ka! Ha? Ang pangalan ko'y Freddy. Ginawa kong isang walang silbing ferret ng masamang salamangkerong si Alistair. Nangunguha lang ako ng pagkain kanina nang bigla niyo akong hulihin. Palabasin niyo na kasi ako rito para makalis na ako at nang maibalik niya ako sa dati kong anyo. Pero, bakit ka naman niya ginawang isang maliit na ferret? Dati ako nagtatrabaho kay Haring Zarius bilang isang panday. Haring Zarius? Oo, iniutos niya kay Alistair na gumawa ng gayuma sa mga panday para maibigay namin sa kanya ang lahat ng klase ng ginto. Kaya naman naghirap ang mga tao at naging malungkot. Bigla na lang humina ang bisa ng gayuma, kaya nakatakas ako. Pero bago ko makatakbo, nakita ako ni Alistair at ginawa niya akong isang ferret. Ah, ang sama naman nun. Oo, sinabi mo pa. Hahanapin ko siya at pagbabayarin siya. Eh, kung tulungan kaya kita? Ikaw? Ikaw at anong hukbo? Kung may pwede mang tumulong sa akin, yun ay ang hari. Narinig kong mabuti siyang tao. Mabuti nga ako. Ginoo, sa tingin ko kailangan niyo itong pag-isipan. Matagal na panahon yun ang kaaway ng inyong ama si Haring Zarius. Gusto niyo ba talagang pumunta ron at magsimula ng away? Huwag kang mag-alala, John. Hindi niya ito malalaman. Teka, ano bang pinag-uusapan yung dalawa dyan, ha? Oo, wala lang ito. Ako pala si Ted. At siya naman si John. Tutulungan ka namin. Halika na. Dinala ni na Ted at John si Freddy sa silid ng hari roon sa palasyo. Dito. Anong gagawin natin dito? Paano kung malaman to ng hari? Saan kayo pupunta? Oh, huwag kang mag-alala, Freddy. Ha? Kumusta, Freddy? Magandang araw, kamahalan. Patawarin niyo ako kung napunta ako sa inyong silid. Freddy, ako ito. Si Ted. Kilala rin ako bilang si Haring Theodore ng Delolia. Aking hari. Patawarin niyo ako sa pananalita ko sa inyo kanina. Ayos lang yun. Ituturo sa iyo ni John ang silid mo upang makapagpahinga. Bukas sa pagsikat ng araw, aalis na tayo. Woohoo! Sige po, kamahalan! Dito tayo, Freddy. Sana lang ay alam ni Haring Theodore ang ginagawa niyang ito. Paano kaya kami makakadaan sa kanilang tarangkahan? Meron akong naisip na paraan. Labis ang pagkaumaling ni Haring Zarius sa ginto. Kaya pwede tayong magpanggap bilang mga panday. At dakpin ng prinsesa papunta sa barko. Tapos, hihingin natin sa hari na ibalik ako sa dati kapalit ng prinsesa. Ipinaliwanag ni Freddy ang buong plano niya kay John na bumilib naman sa kanya.
Kinabukasan, pumunta sila sa barko at sinabi nila kay Haring Theodore ang kanilang plano bago sila naglayag papuntang Gintong Kaharian. Maglalayag sa karagatan, kapalit ng prinsesa, buhay ko naman. Pumasok tayo sa loob. Nagugutom na ako. Oh, sino kaya to? Yan ang larawan ng mahal na prinsesa, si Prinsesa Sofia. Siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Ngayon, gusto ko siyang isama pabalik sa kaharian at makasama siya. Ituturing ko siya bilang aking reyna. Lumabas kayo! Nakikita ko na ang Gintong Kaharian! Magaling! Pumunta na sa kastilyo ang tatlo at dumiretso sila sa pasilyo. Patawad, ngunit hindi ko kayo pwedeng papasukin. May dala kaming mga handog para sa prinsesa at sa mahal na hari. Sandali lang. Ipaaalam ko ito agad sa mahal na hari. Saan na nagpunta si Freddy? Samantala, habang naghihintay si John at Ted sa mahal na hari at prinsesa, pumuslit si Freddy sa silid ng salamangkero upang subukang ibalik ang dati niyang anyo. Saan kaya yun? Nasaan ang mahiwagang patpat? Aba. Tingnan mo nga naman, oh. Ha? Takbo! Hindi ka makakalis. Diyan ka lang. Sa wakas, nahuli rin kita. Hindi! Ayoko nang bumalik sa hawla! Sina Haring Zarius at Prinsesa Sofia ay papunta na rito ngayon. Ito na ang tamang oras. Tayo na, John. Pagbati sa inyo, kamahalan. Kamahalan, sila ang mga panday na sinasabi ko sa inyo. Tuloy kayo. Ang buong kaharian ko ay laging bukas para sa mga panday na tulad niyo. At ito'y para sa prinsesa. Aba, napakaganda naman ito. Isang anghel para sa isang anghel. Marami pa kaming mga gintong bagay na makikita sa barko, mahal na prinsesa. Madali kang makakapili ng anumang gusto mo roon. Pwede ba akong sumama, Ama? Pakiusap! Anong kalokohan yan? Hindi kita papayagang pumunta sa barko ng isang estranghero, hindi! Pakiusap, Ama! Saka para mas magkaroon pa kayo ng maraming ginto. Pakiusap po! Sige. Pero hindi na mag-isa. Hoy, ikaw! Samahan mo ang mahal na prinsesa sa barko. Opo, aking kamahalan. Kamahalan, nakita niyo na ba si Freddy? Nawawala po siya. Huwag ka mag-alala, John. Baka bumalik na sa barko. Habang papunta sina Ted, John at ang prinsesa sa barko, tinawag ng hari ang isa sa kanyang mga ministro at tinanong siya kung sino sila at saan sila nanggaling. Sino ang lalaking yon at bakit siya mukhang pamilyar sa akin? Alamin mo kung sino siya. Opo, kamahalan! Samantala, gulat na gulat ang prinsesa nang makita ang iba't ibang klase ng mga gintong kagamitan sa barko. Aba naman! Napakaganda nito! Gusto ko nito, ito, at ito rin! Umalis ka at ihanda na ang lahat. Kukunin natin ito kaagad. Masusunod po, kamahalan. Gumagana po ang plano natin. Oo nga, wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis. Pero paano na si Freddy? Wala na tayong oras. Tayo na! Mas marami pang ginto rito kaysa sa gintong pasyalan. Maraming magagandang bagay na makikita rito. Nasaan kaya ang gwardya namin? Ano? Hindi! Tulong! Pinuntahan siya ni Ted at ipinaliwanag niya ang sitwasyon nila ngayon sa prinsesa. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, ang tungkol kay Freddy at ang naigawad na sumpa sa buong kaharian. Oh, mahal kong prinsesa,
Minahal na kita nung unang beses pa lang kitang makita. Tulungan mo kong iligtas ang kaibigan ko at gagawin kitang reyna. Biglang lumambot ang puso ni Prinsesa Sofia, kaya tinulungan niya si Haring Theodore. Hindi ko alam ang tungkol sa sumpa. Nakapangingilabot. Magpapadala ako ng sulat pagdating natin doon. Nakita ng punong gwardya ang barko sa dagat at ipinaalam niya ito agad sa hari. Galit na galit ang hari. Ano? Gusto kong malaman kung sino ang lalaking yon. Ngayon din! Parang ang barkong yun ay pagmamayari ni Haring Theodore ng Delolia. Si Haring Theodore? Nasaan ang salamangkero? Gusto ko siyang makita. Ngayon din! Pumunta ang hari sa silid ng salamangkero at sinabi sa kanya kung anong nangyari. Inutusan niya ito na gumawa muli ng sumpa sa barko upang maibalik ang prinsesa. Kamahalan, may dalawa akong epektibong sumpa na tatalo sa hari. Sige nga. Una, habang papaalis ang hari sa barko, may kabayong maghihintay sa kanya. Sa oras na sumakay siya sa kabayo, tatangayin siya nito. Dadalhin siya sa napakalayong lugar at hindi na siya babalik. Ang paraan lang para makalaya ay kapag may nakapagpataboy sa kabayo nang hindi nalalaman ng hari o kung hindi, maninigas sila habang buhay. Magaling, Alistair! At kung hindi man yun gumana, tiyak akong gagana ang pangalawang sumpa. At ano naman yon? Ibibigay mo itong ginintuang balabal sa kanya bilang handog pang kapayapaan. At pag sinuot niya ito, siya at ang buo niyang kaharian ay magiging mga bato. Kapag may nagsabi sa kanya tungkol sa mga sumpa, magiging bato rin siya agad-agad. Mahusay yan, Alistair! Halika na! Samahan mo ko doon sa may daungan. Hindi! Kailangan ko silang mabalaan! Ang patpat! Kailangan ko itong maabot! Nakuha ko na! Ngayon, paano kaya ito gumagana? Open Sesame! Aha! Gumana ito! Salasim, salazum! Haha! Ayos! Kailangan ko nang puntahan si John! Iwinasiwas ni Freddy ang patpat at sa paglabas ng usok, siya'y bigla na lang naglaho. Samantala, nakadaong na ang barko sa Delolia. Tinawag ng hari ang mensahero upang magpadala ng sulat kay Haring Zarius. Sana lang ay maayos ang lagay ni Freddy roon. Kumusta ka, Johnny? Sino ka ba? Ako ito, si Freddy. Makinig ka, wala na tayong sapat na oras. Sinabi ng hari sa masamang si Alistair. Sinabi ni Freddy kay John ang lahat ng narinig niya at binalaan din siya tungkol sa mga sumpa. Sinabi rin niya na sino mang magsabi nito sa hari ay tiyak na magiging bato. Maya-maya pa, habang kinukwento ni Freddy kay John ang lahat, isang napakagandang kabayo ang naglakad patungo sa hari. Sa wakas, ang magandang kabayong ito ang maghahatid sa atin pabalik sa palasyo. Nang siya'y sasakay na roon sa kabayo, hinampas ni John ang pompiang na nakita niya sa harap niya. Natakot ang kabayo at tumakbo na ito palayo. Ang sama naman. Paano nagawa yun ni John sa hari? Ayos lang yun. Si John ang pinakamatapat kong taga-silbi. Alam kong meron siyang dahilan at iniisip niya lang ang aking kapakanan. Muntik na yun Ang hari at prinsesa ay nagpunta na sa palasyo. Isang mensahero ang nagpunta kay John at sinabi niya rito ang tungkol sa pagdating ni Haring Zarius. Nandito na siya? Kagad? Opo, Ginoo. Kapayapaan ang hatid niya at may handog siya sa hari at mapapangasawa nito. Yan ay kakaiba. Kumusta, Haring Theodore? Binabati kita. Kumusta, Ginoo? May dala kong mga handog. Tanggapin mo ang mga ginintang balabal na ito. Isa itong tradisyon sa aming pamilya na isusuot ng lalaki ang ginintuang balabal bilang tanda ng lakas na siyang naipasa sa amin ng mahabang henerasyon. Aba, napakaganda nito. Isa itong karangalan. Di sige, bakit hindi mo ito isuot? Nang isusuot na ni Haring Theodore ang ginintoang balabal, biglang lumapit si John at hinila ang balabal sa kanyang kamay sabay tapon nito sa sahig na nagdulot ng siklab at usok mula sa balabal.
Anong kahangalan ito? Anong karapatan mong hamakin ang tradisyon ng pamilya namin? Isa itong kalapastanganan! Hahayaan mo na lang ba siyang bastusin ang tradisyon ng ating pamilya, ha? Tama nga siya, John. Wala na akong magagawa, kundi patawan ka ng pinakamabigat na parusa. Hindi ka na makakatapak dito sa kaharian ng Delolia habang buhay. Hindi! Ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Kung may dapat bang umalis, dapat ay ako yun, kamahalan. Sa tingin ko'y dapat ko nang sabihin ang totoong nangyari. Hindi, huwag. Hindi ko hahayaang akuin mo ang lahat ng sisi. Kakabalik mo lang bilang isang tao. Bago ako umalis, kamahalan, pwede ba munang magsalita ako kahit kaunti? Oo, sige. Lahat ng ginawa ko kanina ay pagliligtas sa inyo mula sa mga sumpang iginawad sa inyo ni Haring Zarius. Ang kabayong napaalis ko kanina sa tunog ng pompyang, sa oras na sumakay kayo, dadalhin kayo nito sa malayong lugar at hindi na kayo ibabalik kailanman. At ang ginintoang balabal, hindi yun parte ng tradisyon ng pamilya. Ang balabal, kapag isinuot nyo, kayo at ang buong kaharian nyo ay magiging mga bato. Ginawa ko ito para sa inyo, aking mahal na Hari! Oh, hindi! John! Ang pinakamatapat kong kaibigan! Anong nagawa ko? Ama! Paano niyo nagawa? Ama, saan siya nagpunta? Mukhang tumakas na siya. Oh, kawawang John. Ngayon ikaw ay... Oh, sandali. Nasa akin ang patpat. Bakit hindi ko ito naisip kanina? Salasim! Ang inalay na buhay, ibalik sa kanya ngayon din. At sa pagwasiwas ng patpat, idinilat ng matapat na si John ang mata niya at bumalik na siya sa dati. Oh, salamat aking kaibigan. Walang anuman mga kaibigan ko na nagligtas din sa akin. At para din sa akin, ikaw ang pinakamatapat na tao na meron ako. Simula ngayon, hindi ka na taga-silbi, kundi kaibigan. May isang kondisyon ako. Basta ibalik mo lang si Freddy bilang isang ferret. Ang tindi naman ng kondisyon mo.